Nako, eto, yari ka ngayon, Pinky, bugbog sarado at pahiya ka ngayon dito sa Net25. Pinanghawakan ng talagang resibo na talagang ikaw ay napakawalang ya, no? Paano ba naman kasi, ha? Si Senator Rodante Marcoleta, ihinarap niya ang batas. Iniharap niya ang pangparatang sa kanyang imbento, ha? Hindi siya nagtago, hindi siya nagduwag. Lumaban siya. Hindi katulad ng iba diyang senador, lalo ka na, Pinky, ha? Duwag kayo, ha? Hawak kayo sa leeg. Hawak kayo sa leeg ng amo nyo, no? Na yung flood control na yan, talagang hindi po pwede masiwalat sa pamamagitan nyo, no? Kaya laking takot nyo, kung sakaling mag-imbestiga kayo. Kaya hindi matuloy-tuloy eh. Si Erwin, in-interview ngayon si Erwin, ha? I-schedule na daw niya, hindi pa nagko-convene yung Blue Ribbon. Isipin mo yun, imagine mo, hanggang ngayon, hindi pa may schedule hindi pa schedule yan, ha? What if pa kaya pag na-schedule niya? Sa paano magsisimula? Di ba yung nakaraan, naalala nyo? Nakikayatano yung Blue Ribbon, ay, yung Senate President. Ngayon, inagaw sa kanila ulit. Buunab, Joel Villanueva, lumipat. Natandaan nyo, di ba si Erwin, sabi niya, iimbita ng 18 Maris. Ito Blue Ribbon hearing, legit. June 8 yun, alam ko eh. No? Ngayon, pagdating ng June 8, hindi pala Blue Ribbon. Consultative meeting lang pala. Bakit? May kumausap sa inyo? Sinabi ba na, oy, wag Blue Ribbon yan, dapat meeting lang yan, ha? Talagang ayaw. Talagang ayaw. O ngayon, si Pinky nangaasar. Hindi mo ba alam, Pinky? Hinarap ni Senator Rodante Marcoleta, yung mga paratang sa kanya. Hindi siya naduwag, no? Sabi kasi ni Pinky, di ba, inasar siya inasar ni hindi nangaasar yun eh. Nangiinsulto yun eh. Biri mo, kalahin mo, dapa na yung tao, ayuyurakan mo pa. Kahit saan bumabasa eh. Pag dapa na yung tao, sumuko na, nakulong na, yuyurakan mo pa, aapakan mo pa, ay wala kang kasing sama. Di ba? Wala kang kasing sama. Totoo lang. Ito, painggan mo natin itong si Erwin Tulfo sa kanyang interview. Tignan mo siya nagsabi na ang Blue Ribbon, ang bahana yan, move on na. Tignan mo sabi niya ngayon move on na, pero ito pa rin ang sabi niya. Hindi mo malaman eh. Hindi mo malaman kung aatras o urong sila. Hindi mo malaman kung mag-iimbestiga sila o tutuloy nila. Hindi nila malaman eh. Kasi may takot sa kanilang dibdib eh. May pag-aalinlangan eh. Ibig sabihin, alam nila napakahalaga ng bagay ng flood issue na to. Pero pinamamanya-manya nila kasi natatakot sila. No? Hinihintay nila utos ng taas. Hindi daw sila tuta ng Malacanang. Hindi daw sila tuta ng taas. Hindi niya kayo tuta, pero yung kilos nyo, masahol pa sa tuta. Di ba? Hindi daw sila sumusunod sa taas. Talaga ba? Hindi kayo sumusunod sa taas? Ba't yung kinikilos nyo alanganin? Di ba? Sang-ayon dun sa utos na, sang-ayon sa ginagalaw ng taas. Pakinggan nyo to. Tawag kami kasi nakita ko, nabanggit na naman ang pangalan mo ni Senator Alan Peter. Nabanggit na naman yung pangalan mo. Pang urot eh. Sir, ayusin nyo naman, sir. Huwag nyo naman ganyang tanong, nabanggit na naman ang pangalan mo. Bakit? Wala bang karapatang banggitin pangalan niya? Ni Erwin? Wala ba banggitin pangalan? Huwag ganun. Dapat yung salita natin, maging wise tayo sa salita natin. Huwag tayo mag-uudyok sa mga tao ng galit o ng kaaasaran. Di ba? Cayetano, kaugnay doon sa, sabi niya, sayaan mong si Senator Tulfo ang mag-imbestiga. Total, malapit naman sila sa Malacanang. Something like that. Something to that effect. Ano po reaksyon niyo doon? Tawa siya eh. Tindi na itong mamang ito. Tawa siya eh. Di ba? Yan ba senador na yan ba ang senador na pagkakatiwala natin? Sa gitna ng unos, nagtatanong yung tao sa iyo, tatawa ka? Alam nyo, ilang beses ko na sinabi yan, magkakaroon po ng investigation tayo kung yung tinutukoy niya. Kailan kayo magkakaroon ng investigasyon? Dumaan kay Pinky yan 9 na buwan. Ikaw ang vice chairman ng Blue Ribbon. Hindi mo nga ginawa yung tungkulin nyo eh. Tapos ngayon magsasabi ka sa amin, sa tingin mo maniniwala kami sa'yo? Ikaw naman, huwag mo kami lokohin, sir. Huwag mo naman kami lokohin, sir. Niloloko mo kami. Hindi na po ako nakikinig sa hindi naman po ako nagbabasa ng social media. Ang sinasabi na lang po sa akin, kagaya po ninyo, salamat po sa pagsabi. Pero hindi siya nagbabasa sa social media. Sir, huwag mo kami lokohin, sir. Dati ka nasa media. Sir, ang isang nasa media, mahal niya yung ginagawa niya. At hindi siya papayag, yung porte niya, hindi niya gawin. Kahit senador ka na, sir, porte mo pa rin yan,
malamang namimiss mo yan, ginagawa mo yan, at di mo iniiwan yan. Huwag mo kami lokohin, sir. Palusot mo lang yan para kunwari, pag may mga tinatanong sa yung alanganin, hindi mo kuwari alam. Yeah, ganun lang yun. Hindi na po nagbabasa sa social media dahil cluttered na po social media ng mga fake news at saka ng mga kalaban. So anyway, Ito mga kalaban. Kalaban turing niya sa mga bumabati ko sa kanya. Tindi nito, no? Kalaban. Tandaan niyo na, kalaban ang turing sa inyo pag siya kinikriticize nyo. Sir, tanda mo ang kalaban sa politika, pag eleksyon, yan, labanan kayo kung sino mananalo. Maaari may siraan, maaari may paligsahan, eto, mas magaling ako, mas magaling ang panukala ko, yun ang kalaban mo sa politika. Pero ngayon, sir, hindi kalaban yan, sir, ha? Turuan kita, sir. Ilang taon na ba to? 57, 59. Turuan kita, sir, ha? Hindi kalaban tawag dyan, ha, sir? Ha, hindi kalaban, ha? Kung gusto mo malaman tawag dyan, hindi ko muna sabihin sa'yo kasi, Pero hindi kalaban yan, sir, ha? Hindi kalaban yan. kung ano man yung sinabi niya, is it pertaining to sa flood control? Yes, naman? flood control. Tama, flood control. Oo. Anyway, magkakaroon ng investigasyon. Pakisabi na rin sa kanya kung tatawagin mo siya sa interview, sabihin mo, antay lang siya dahil Intay lang siya. Hindi siya kami, sir. Kami. Mali na naman tong taong ito. Hindi siya kami. Kaming taong bayan, sir. Siguro yung kalamitan sa Pilipinas ayaw. Kasi nga, ayaw nila mag-imbestiga kasi kakampi nila yung administrasyon. Pero kami, na neutral, hindi naman kami DDS. Yung DDS, ewan ko kung gusto nila mag-imbestiga. Siguro gusto rin nila. Pero kami mga neutral sir sa bayan ng Pilipino, sir, hindi si Alan na may gusto niya. Kami, sir. hindi pa talaga nakukonvene ang Blue Kaya tanong namin kailan, hindi pa na nakukonvene yung Blue Ribbon. Ribbon. Yung last time na nag-convene kami is just a meeting. So, Tamo? Hindi. Last time nag-convene kami is a meeting. Meeting pa lang yun, ha? Siyam na buwan si Pinky nag-imbestiga. Plus 4 months ngayon. Isang taon mahigit na. Hindi siya nag-iimbestiga. Huwag nyo kami lokohin, sir. Yung Cabral pa, 67 congressman, mga kontraktor, si Diskaya lang nakulong. Nasa na yung iba? Yung mga sekretary, Yusek, nasa na? Ba't tayo ipatawag? Si Saldi ko, nasa na? Kinokontak nyo ba? By Zoom na lang. Huwag nyo na pag-oath. Kasi sabi ni Pinky, kailangan ng oath. Kailangan pa ba ng oath? Gusto namin marinig kahit walang oath. Yung sinasabi ni Saldi, kasi ganun sa kanila eh. Pag yung tao, walang oath, hindi na paniniwalaan. Pag nag-oath, paniniwalaan. Eh di nasa katinoan ka ba niyan? pa talaga siya officially na-convene ang Blue Ribbon kasi mag-a-appoint pa ako ng vice chairperson. Kailangan Tamo, hindi pa ba nag-a-appoint ngayon, no? Tindi, no? Hindi nag-schedule, wala pang convene, hindi pa nag-a-appoint ng vice chairman. Ang tindi, ibig sabihin, wala sa loob nila. Kung ano pa baga ang ginagawa nila dyan sa Blue Ribbon. Makapangyariang komite yan. Napakahalaga niyan. Search nyo kung ano trabaho ng Blue Ribbon, mga kaibigan. Search nyo. ko pa ng mga pangalan na mula sa minority, yung composition ng Blue Ribbon. Yung ginawa namin dati, meeting lang po yun. Meeting lang po yun. Meeting lang pala, oh. Grabe, no? Bago mag-imbestiga, daming seremonya, eh. Isang taon bago mag-imbestiga, eh. Hindi pa talaga ho official yun. So, it cannot be called a Blue Ribbon hearing. Yan, kaya siya sabi yan, hindi niya pinaparating kay Alan yan. Ipinaparating niya yun doon sa amo niya. Para pag narinig ng amo niya, aba, okay pala to si Erwin na. Ayaw mag-imbestiga. Good boy. Kung gusto niya talaga Blue Ribbon hearing, pag dating sa July 27, then doon na po buuin namin itong komite. So na yun, sir. So na yun. And then from Huwag mo kami lokohin, sir. Huwag mo kami lokohin. there, magpapadala po ka ng invitation. Meron po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. So, ika mo, relax lang. Huwag masyadong O, tingnan nyo, ha? Relax lang. Nakaraan, move on na. Ngayon, relax lang. O, di ba? Tindi. Yan. Ang daming fail na salita niya. Ang dami, no? Kasi po, kung sasabihin niya na Sir, wag niya. Kami. Yan, si Cayetano, sir, maaari ginagawa niya yan kasi nga para sa amin. Hindi para sa inyo, hindi para sa kanya. Sir, para sa sambayan ng Pilipino. Kung walang tao sa Pilipinas, okay lang eh. Wala, bahala kayo, bahain kayo dyan. Wala naman tao eh. Hindi, sir, kami sir, kami yon. masyadong hot naman. At saka number 2, yung sasabihin Malacanang boy. Kasamahan namin sa Kongreso. Talaga naman,
kung ano na lang si Boy Banat. But anyway, Boy Banat. Ikaw, boy, hindi imbestiga. Okay lang, Boy Banat, ikaw, hindi nag-iimbestiga. ang punto ko lamang dyan is darating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan. Kung ako broadcaster, wala akong tropang kahit sino. Hindi ko totropahin. Oo, wala akong tropang congressman, wala akong tropang konsilor, mayor, vice mayor, wala akong totropahin kahit sino mata sa tao para pera ko. Flood control na yan. Pero ang tanong ko lang, Alvin, sa kanya sana, kung pwedeng pakitanong sa kanya, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, Ulitin na naman yung mga senador. Si Pinky ginawa yan. Inimbestiga si Bryce Hernandez, sila Alcantara, sila Diskaya. Pangalawang hearing yung ulit ang inimbestigahan. Tandaan nyo? Hindi ka nagreklamo. Ngayon tatanungin mo, sino naman ba yung papatawag na yan? Ha? Sino may papatawag? Baka kasi umulit na naman yung pinapatawag eh. congressman, nandoon na po nasa court na po nasa disposition. Nasa court na daw yung mga disposition, mga kaso na nung pinatawag. Si Pinky ginawa yan. Paulit-ulit yung kuno yung pinatawag ng umpisa, yun din pinatawag ng hanggang huli. Pero ngayon, kino-question mo ngayon si Alan na baka yan ano gusto nito ni Erwin? Gusto niya kasi mangyari, ipatawag ni Alan, ipatawag natin bago. Hindi 18 Marines, hindi yung mga congressman. Nasisiraan na to ng bait. Umiiwas ka, sir? Sir, dito kasi, sir, ipapatawag lahat ng pinangalanan. Aalisin yung interparliamentary courtesy. Hanggat nandiyan sila po, hindi nila mapapatawag yan kasi interparliamentary courtesy. Tapos siya nagsabi, Bendalo. Pero yung ilabagay yung interparliamentary courtesy na hindi naman batas. Isang tradisyon lang, ayaw nila. Nagtatago sila doon. Huwag lang mapatawag. Kaya ayaw nila si Senator Dante Marcoleta maging Blue Ribbon kasi babaliwalain yung interparliamentary courtesy. Pag ayaw pumunta ni Tamba, isusumpi na, i-contempt. Yun ang ayaw nila. Pwedeng mag-research siya. Naisumitin na rin po ni Senator Lacson yung mga... Naisumiti na daw. Naisumiti. Si Lacson nagsabi, yung isinumiti na yung partial. Nakakaintindi po ba kayo ng partial? Alam mo, pag nakaharap ko to sa Senate, mamumutla tong mga to. Totoo lang. Tatanungin ko tong mga to eh. Tsak na tsak hindi makakasagot to eh. Tatanungin ko, yung bang partial buo na? Sumagot ka. Yung bang partial buo na? Sumagot ka. Kung partial ba ay buo na. Kasi pag sinabi mong partial ay buo na, sige, papayag kami. Papayag kami. Sabihin mo muna kung buo na yung partial. Pero tanong, kailan naging buo yung partial? Bigyan mo ako ng kalahati diyan na dun sa karne, no? Bigyan mo ako ng 1 kilong baboy. Binigay sa akin kalahati, partial. Ito sir, partial oh. Kalahati lang to eh, binayaran ko buo eh. Hindi sir, partial, ito buo yan sir. Ganun ba yon sir? Na kay Ping Lacson, sabi niya, sinumiti na daw sa ombudsman. Partial lang yun eh. Ibig sabihin, may kabuuan. Yung partial na ba yun, kasama dyan sila, kasama dyan yung mga pinangalanan? Hindi. Hindi kasama dyan. Di ba? Papapanagot nila sino? Hindi master, walang kasalanan si Tamba, walang kasalanan si Saldi, walang kasalanan ng executive, walang kasalanan ng congressman. Sino may kasalanan? Si Marcoleta? Sino may kasalanan? Diskaya? Uy, teka muna. Ang Diskaya, hindi kontraktor ng buong Pilipinas. Easy ka lang, sir. Di ba? Alam po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, pinapagaan niya. Oy, wag kami, sir. Wag kami. Wag mo pagaanin, sir. sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na twin investigation po yung may investigasyon po ang Kongreso na yung Senado noon, ang Blue Ribbon, meron din po ang ICI. Ay! Asan ang ICI? Noon yun. Ikaw naman, nagpapatawa ka, sir. Huwag ka na magpatawa sa amin, sir. Ikaw naman, oh. Noon yun. Yung ngayon. Kasi yung ngayon, itinanggi ni Tamba, inosente siya. At si Saldi, tinuturo sila. Inosente rin daw si Saldi. So, kasi tinuturo siya eh. Diba? Si Bono ang ginawang state witness. Kaduda-duda. Yung Cabral Paz, hindi inimbestigahan. Yung 67 na congressman, wala. Hindi mapatawag. Ayaw namin na kayo kakasuhan nyo na lang basa-basa congressman
na hindi namin napapakinggan yung mga yan sa Blue Ribbon. Kaya may Blue Ribbon hearing na sa makabagong teknolohiya na tayo for live streaming, makikita namin yung kasalita nila, paano sila mga tuwiran habang tinatanong sila ng mga senador. Yun ang gusto namin marinig. Hindi yung nakaupo lang kami sa bahay, maghihintay lang kami, oy, kinasuhan na si Congressman Katoy, kukulong na. Ha? Bakit kukulong? Karapatan namin malaman bakit. Paano yung congressman pala namin, hindi naman sangkot na kulong? Ha? Katulad ni Paolo Marcoleta, wala namang kaso, paano ko yun ikulong? Nangyari na nga yan eh. Anong katibayan? Kay Senator Dante Marcoleta. Nakaupo lang kami dito. Nagulat kami isang araw, plunder na siya. Diba? Sir, ano ka ba naman, sir? Gumagana ba talaga, sir? Ikaw gumagana ka, sir? Gumagana ba talaga ano mo? Yung ICI po, meron din po silang isinabit na ngayon sa DOJ. Kami naman po, yung sa amin, kay Senator Ping, nandoon po sa ombudsman. Bakit hindi po siya magtanong doon? Ngayon, kung sasabihin niya, imbestigahan na naman ito. Para ano pa, meron na... Ayaw na mag-imbestiga. Bakit ka magkukunbi ng investigation? Kinokontra niya sarili niya. Ayaw niya talaga mag-imbestiga. Ayaw na nila. Maniwala kayo. Para saan pa? Para saan pa? Makita nyo marinig sana ng Pangulo itong sinasabi ko. Para saan pa ang investigasyon? Narinig ba ng Pangulo? Narinig ba ng Pangulo? Sip-sip! Pong kaso. Ngayon, yung hahanapin ko po yung bago. Kagaya po na sinasabi ng yung mga baso-basorero. Bodyguard dati, ex-bodyguard. Na may mga ganito, na gano'n, tumanggap na mali. Imbestigahan ho natin yun. Yan, tapang tapang. Wow. Imbestigahan yung mga bodyguard talaga lang Sabi niya yan Tandaan niyo, sabi niya yan Sabi niya yan. Pero, kailangan ho natin ng ebidensya. Hindi po to. Sir! Ano ka ba naman? Kailangan, ito. Nagnakaw. Nakita ng mga tao, nagsumbong. Sir, imbestigahan mo yon. Kasi nakita doon na maraming tao nagnakaw yon. Hindi, teka muna. Kailangan ng ebidensya bago imbestigahan. Ha? Paano? Sir, niloloko mo kami, sir. Niloloko mo kami. Huwag mo kami lokohin, sir. Huwag mo kami lokohin. Niloloko mo kami. Turo ng turo lang. Kasi uso na ho yan ngayon. Sir, hindi turo ng turo yan, sir. Tao ni Saldi yan. Patunayan nyo hindi tao ni Saldi yan. May logbook, may official yan. Ano yan? Hinire lang niya? Yang tao ni Saldi, malamang sa malamak, may mga tax yan binabayaran. Official yan. Pag yung, natatandaan nyo si Francis Leo Marcos, yung hinuli, di ba may mga bodyguard siya? Di ba inimbestigahan yung bodyguard niya kung yung ba ay nakaregister talagang pang-bodyguard niya? Kasi kailangan i-register, ipapaalam mo yun Di ba? Ikaw, 8 Marine, palagay natin hindi 18 Marines, hindi na Marines. Yung mga taong 18 at higit pa, na kay Saldico, congressman si Saldico, Sunwest siya CEO, negosyante siya, kilala siyang tao, hindi, kukuha lang ba siya ng mga tao, halika, bodyguard na kita. Paano kung may gawing masama sa kanya yung mga bodyguard niya? Walang habol, na hindi lamang nagpasa ng police clearance, NBI clearance, official yun na bodyguard niya, hindi lang bodyguard, bagman o ano pa man, official yun, sir, official. So, ibig sabihin, nasa papel, yung kanilang pagiging amo ni Saldico. Kung si Saldico nasasangkot ngayon, na hinahanap ngayon, hindi mo pwede sabihin, yung 18 Marines kailangan ng ebidensya. Doon pala sa tao ni Saldi, at si Saldico, sangkot na, sapat na yun, hindi na kailangan ng ebidensya. Tao ni Saldi yan, hindi tao ni Mike yan, sir. Naliligaw ka, sir. Yan ang problema na sinabi mo kanina, wala kang pakialam sa social media, binabalitaan ka ng mga staff mo. Yan yung resulta na yun, sir. Yan yung resulta na sabi mo. Sa social media, maturo ka lang, masabi ka lang ganon. Parang guilty ka na. So, kailangan namin, pag may tinuro ka, meron kang documentations, evidence, pieces of evidence. Wala ka. Mali ka. May saldi nga Mali ka. Mali yan. Sa mabitbit mo, Tama daw, sabi ng reporter. Tama. Hindi ko alam. May tao ni saldi yun. sa Blue Ribbon. Kasi ayaw ko namang gawin na magiging hindi alam nila tao ni Saldi yun, nabablanko utak nila, pagbigyan natin sila. ika nga pang press conference lang yung Blue Ribbon na yan. Hindi naman ho dapat ganon. Ikaw may sabi, press conference consultative meeting Hindi naman ganon. Kayo gumawa niyan Di ba? Di ba, no?
pasuray-suray na, no? Subukan nyo kung dalawa ni Pinky, tsaka ni Erwin, kausapin nyo ako. Subukan nyo live, nakatutok lahat ng camera. Oo, tutukan nyo ako. Yun yang, di ba, yun yan, nasa lari ng INC, kita nyo ako. Sinita ko yung otoridad. Natandaan nyo, bakit anya, hinuhuli nyo yung tongban na to, wala namang violation. Dinibati ko hindi nakasagot yung otoridad. Tinutukan ako ng mga camera, may iba pang mainstream media, pero hindi ako binalita. Ba't di ako binalita? Nagwawala ako doon, dapat ibabalita ako doon. Pero ba't di ako binalita? Kasi na-corner ko yung otoridad. Hindi makasagot sa tanong ko. Hindi makasagot. Ang tagal niya nakaupo dyan, ha? Ang tanong ko kasi sa kanila, sa rally ng INC, yung bang nilagay niyong barikada, nakakapagpa-traffic o hindi? Hindi niya masagot Sasagutin lang, napakagaan ng tanong ko Parang 2 plus 2 equals 4 Napakagaan ng tanong ko. Yung bang barricade na nilagay nyo, nakakapagpa-traffic o hindi? Sasagot ka lang, oo o hindi. Pag sinabi mo oo, ibig sabihin, nakakapagpa-traffic tong cone. Hindi siya makasagot ng oo saka hindi Bakit? Kasi alam niya, yung barikada dun sa rally ng INC, sinadyang ilagay para magka-traffic, para isisi sa INC. Tama, mali. Kaya di siya makasagot Ha? Kaya dito, sa kay Erwin, kay pati kay Lacson, tatanungin ko to Pero hindi ko papalam sa iyo kung tatanong ko ano yung tanong ko. Sisiguraduhin ko hindi kayo makakasagot. At sa hindi kayo makakasagot, nandun yung sagot. Makikita na nila kung sino tama at mali. Alam mo kasi sa simpleng salita pa lang makukuha mo na Makukuha mo na Pakinggan natin si Alan Cayetano. Dito kasi, alam niyo mga kaibigan, salamat sa iyo, Alan Peter Cayetano. Okay, basta mga bago araw-araw maraming bago tayo, libo-libo na nakikinig. Hindi po tayo galit, di tayo nagbabanta. Style natin to sa pagbablog Ulitin ko, style natin ito sa pagbablog. Na yung parang ganado tayo, energetic tayo, no? Talagang ito yung paraan natin sa pagpapahayag ng malayang pananalita, bahagi ng demokrasyang bansa, no? Dito kay Cayetano, painggan natin na dito talaga masasabi natin na salamat Alan Peter Cayetano kasi ipagpapatuloy mo yung sinimula ni Senator Marcoleta. Hindi ni Bonget hindi siya nagsimula. Si Marcoleta nagsimula. Ipagpapatuloy ni Cayetano. Salamat sa iyo Senator Alan Cayetano. No, siguro sinabihan siya, hindi ko alam, baka sinabihan sila sa Senator Marcoleta, inutusan siya na, Alan, pagpatuloy mo, may mahalaga akong papagawa sa iyo. Pero hindi na siguro kaya utusan pa si Alan kasi mayroon naman siyang sariling na dati pala lumalaban siya sa korupsyon. Noon pa lang yan. Okay. Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo lang Malacanang Allergic sila dyan. Oh. Walang mali sinabi si Alan, tama naman. Pero ayaw nila. Isa lang ibig sabihin, ayaw nila malaman ang katotohanan. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games. Salamat. Imbestigahan, tama yun. Balikan nakaraan, imbestigahan, correct, tama yun. Pare-parehas tayo. Pero, tuloy. 19, kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Yon. Yun yung sasabi natin. Ayaw nila yan. Sabi ba naman ni Erwin, bakit papatawag yung mga congressman? Ayaw niya ipatawag yung congressman kasi ang congressman, pag may pinatawag na isa dyan, kakanta yun. Pag kumanta yun, sunod-sunod ng kakanta yan.
Tandaan nyo yan. Kaya gusto lang ipatawag, okay na yung 18 Marines ipatawag. Okay na yung ipatawag yung mga individual. Okay ipatawag yung mga si Diskaya o mga kontraktor. Pero, never sila magpapatawag ng congressman. Laking takot nila sa congressman. Bakit? Kasi yun ang mga nakakaalam ng kung sino-sino pinagbigyan. Maliban sa 18 Marines. Kinikilabutan sila doon. Deal? So, Deal! madali lang yan, Malacanang. Kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Sumusunod kayo. Malacanang tahimik sa flood control. Sinabi ba ng Malacanang na mag-imbestiga kayo? May narinig kayo? Hindi. Yung umpisa, oo. Sabi nila, ikaan niya. Nagsabi naman kami na umpisa. Umpisa yun. Kagatulad ng artista ngayon, nakita niyo artista ngayon kalaban ni Robin? Ayoko magbanggit na pangalan, artista. Sabi niyo, sino sabi tahimik ako? Eto ako, nagsasalita ako na dati ng mga imbestigahan ng flood control. 2024 sa 2025. Ate, ha? Laos na siguro yung artista na to, laos na. Ang pinag-uusapan ngayon, 2026, dahil ito yung kung saan kasagsagan ng talaga na nalabasan ng mga 18 Marines, lumabas lahat ng katotohanan. Ngayon mo sabihin niya na mag-imbestiga ng flood control issue. Ngayon mo sabihin yan. Yeah. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos, pinawalang sala. Si Vince Dizon, no? Okay na. Solve na sa Caldero SEA Games. Solve na. Si Alan hindi pa. Tindi, no? Tindi. sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang. Imbestigahan natin lang. Yung isang si Dizon, solve na. Si Alan hindi pa. Kalokohan. Niloloko tayo ng mga to, no? Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, Kaya, yan yung, ito hindi ko alam kung, ito, hinala ko ayokong, kasi si Cayetano magaling din naman. Parang si Marcoleta. Pero, maaring nagbilin si Marcoleta kay Cayetano. Kasi alam niya mga witnesses Alam niya, di ba, sama sila ng Blue Ribbon hearing nilang dalawa. Diyan sa, saan ba yung double gem ba? Saan ba yung hearing? Sa yung 4, yung sa Senate, di ba? Nilockdown yung Senate, nag-hearing sila ng Blue Ribbon. Peki daw yung Blue Ribbon nila. No? Silang dalawa, malamang binili ni Marcoleta kay Cayetano yan. Mahalagang mensahe na, alam niyo yun, para maimbestigahan talaga. No? Hindi nila kaya to, pero talagang gagawin nila lahat ng paraan para makulong lang to. supportan natin lahat. All-out investigation. Okay. Pakinggan naman natin ang Net 25 dito. Bugbog sarado nga po si Pinky dito. No? Hawak ang resibo. May hawak ang resibo ang Net 25 sa kanya. Laban sa kanya. Hindi laban. Maaaring laban sa kanya. Ayaw natin yung takot Okay. sa salita at saka Diba? nasasaktan yung pride natin. Yun ang may mga, ewan ko ba't yung gano'n, no? Yes. Ang tatagat, meron tayong personality bias. Aha. Minsan, gaya ng palatuntunan natin, tama na yung siya nasabi. Mm-mm. Pero kahit tama, hahanap ng may pupuno, may Yes. pupunto. Kasi hindi may babas. nila Oo. kakampi yung nagsasabi. Yun. Oo. Eh, Pero delikado yun, ha? oo. Kasi pagka nahirati tayo sa ganung bagay, Oo. na ang tinitingnan na natin ay yung nagsasalita Yan. at hindi kung ano yung sinasabi niya, Oo. baka dumating ang panahon, ikapahamak natin yan. Ayun Yes. na nga, yun na nga. Kasi nagtanong ka, Oo. saan po yung ano dito? Saan po yung papunta ng palengke? Tinuro ka. Oo. Nakita mo, ito yung ano, mapagkakatiwalaan yung itsura Yun na nito. nga, no? oo. Kamukha nito nung Gwapo ito, gwapong gwapo. artista Oo. sinunod mo kasi yun ang pinagbatayan mo Na- Yeah, ang sabi nito, ganyan nangyari kay Senator Marcoleta.
Galit kayo kay Marcoleta, napasara yung istasyon, galit kayo kasi laging galit si Marcoleta. Okay, granted, galit kayo sa kanya. Kakampi DDS, galit kayo sa kanya. Pero, wag naman yung silipin nyo yung ganun dahilan para lang hindi siya paniwalaan na meron tayong flood control issue. Hindi ka na maniniwala kasi galit ka. Yun ang hirap sa atin mga Pilipino. Ang hirap niya, 95, hindi lang 95 siguro, baka 96 eh. 96% ng mga Pilipino, halos ganyan. Tinitignan yung pagkatao kaysa yung sinasabi niya. Di ba? Totoo yun. Wag yung tignan yung pagkatao ng isang tao, yung doon sa sinasabi niya. Parang Biblia. Huwag kayo maniniwala sa pastor. Maniwala kayo doon sa sinasabi ng pastor na galing sa Biblia. Basta galing sa Biblia. Tama? Ganun lang yun eh. Dapat, alam mo, sino ba galit nyo? Si Trillanes, galit kayo. Galit din tayo. Ha? Pero yung mga sinasabi niyang tama, pakinggan mo. Di ba? Hindi porke kaaway mo. Alam ba, pagkaaway mo, tinanong mo, saan ba yung papuntang Baguio? Tinuro talaga sa tamang daan. Hindi ka maniniwala? Kasi kaaway mo eh. Yun ang nangyayari ngayon eh. Oh, Yung pala, papuntang bangin nyo. sa kabilang banda naman, Nelson, kahit minsan may mga taong mali na sinasabi sapagkat gusto mo siya kasabi ng gano'n, eh, paniwala ka Yan naman. nga. Ha? Oo, Oo. tama. Ang sinasabi natin, halimbawa, alam mo namang tama yung naka-wheelchair. Di ba? Talaga naman ang pagpunta ng ospital, SOP, naka-wheelchair eh. At lalo na, halimbawa, ikaw ay pasyente. Oo. Ibabiyahe ka, ha? Oo. Pero under custody ka pa rin ng ospital kasi sila yung kasama mo. Yes. Dinala ka sa ospital. Oo. Dinala ka na naman sa ibang lugar. Oo. Eh, protocol, ilalagay ka talaga sa wheelchair. Yes. Sa gusto mo o sa hindi. Oo. Eh, kasi nangyari sa akin yan dyan eh. Oo. Sabi, bakit mo ko isasakay sa wheelchair? Oo nga. Hindi po, ito po. Magmumukha tuloy akong kaawa-awa yan. Kaya ko naman maglakad eh. Oo. Protocol sa ospital yan. Maski ako yung ako may lagnat ako, pero kaya ko naman maglakad. Ha? I-elevator ako doon sa, i-confine ako. No? Pero kaya ko maglakad. Pero ni wheelchair pa rin ako eh. Kasi protocol yan eh. Sir, kailangan sir wheelchair ka sir. Kailangan yun eh. Ako ba? Matanda na ba ako para i-wheelchair? Kailangan yun. Lalo pag yung may edad ka na, kailangan yun. Eh, hindi po eh. For convenient yun ng pasyente eh. Eh di ba mas masarap maglakad o mag-wheelchair? Eh di ba mas masarap mag-wheelchair may tutulak sa'yo? Totoo lang. Di ba? Mas masarap eh. Ito talaga ang patakaran. Anong gusto mo sir? Tarakan ka namin sa Lego. Saka namin, gawin ka namin unconscious para... Gusto makay ka lang dyan. Diba? Kailangan po talaga yan. Ha? Yes! Kaya, yung nagsabi na, tinan mo tao na yan. Oh. Nung pumunta, naka-wheelchair. Oo. Nung lumabas, nakatayo. Yeah, si Pinky sabi nun. Sa miracle! Naku po! Sabi nung Oh. sabi, Oh. sabi ka, ikaw magsabi. It's a miracle! Sabi nung pintor, Oh. no father, it's boys. Pintura lang yan, sir. Pintura lang yan. Walang milagro. Hindi, kasi nga, di ba, dinala si Senador Marcoleta sa ospital. At, Dinala yun sa UPPJ. chinek. Oo. Sabi naman, magaling na sa pneumonia. Kasi okay na. kinargahan ng antibiotics Yes. ilang araw Oo. Kaya pwede ka nang alisin sa confinement. Parang naka 3 days ata na medication. Pero kailangan pa rin ng isolation. Yes. So, dinala uli siya sa PNP General Hospital. yeah, binalik. Binalik. At kinabukasan, dinala ng Sandigan Bayan. Yes. Ang nagdala sa Sandigan Bayan, kasama pa rin yung hospital kasi magre-report sila Yes. sa Sandigan Bayan kung ano ang health condition. Oo. Kaya siya naka-wheelchair, hindi dahil sa hindi siya nakakalakad. Yung... Ayan, nung siya ay dadalhin na sa Quezon City Jail, Oo. male dormitory, wala na yung ospital, wala na yung wheelchair. Yung... Kaya hindi ho yun himala. Hindi yun miracle. Ang miracle, Jen, yung ikaw ang investigador, bigla kang tumigil. Yan ang miracle. Totoo yan. Tumigil ba siya? Oo. Hindi pa nga dapat babalik yan eh. Pinilit lang daw ang mga kasama niya eh. Kung hindi ako pipilitin ng kasamahan ko, di ako babalik eh. Kasamahan niya bumatay siya, di sa mga taong bayan ha. So wala siya pakialam sa taong bayan. Di ba? Bumabayan eh, bilang Blue Ribbon eh, si Pinky. Bumabayan eh. Yan ang miracle. O ano ngayon? May pangahawakan na resibo ang Net 25 sa'yo. Di ba? May listahan kami ng kalokohan nyo. Ayan, andyan sa Net 25 din. May listahan silang hawak.
magpapakita sa inyo yung mga naging kalokohan nyo. Baka nakakalimot kayo. Oo. Oo nga, no? Di ba? Ano ang dahilan? Oh, anong milagro ang Anong nangyari? milagro ang nangyari? Oo. Sabi mo pa naman, lahat ng tinuturo ng ebidensya, tutuntunin natin. Ayan. Yan! Pag sinabing tutuntunin, lahat ng tinuro, pinangalanan, tutuntunin mo. Alam ba, pinangalanan si Juan, si Pedro, si Lisa, si Pedro, si Juan, si Pablo, lahat, pinangalanan. Tutuntunin mo. Hindi yung, hindi po pwede may interparliamentary courtesy. Hindi po pwede 18 maris kasi walang kredibilidad. Hindi po pwede. Lahat hindi pwede sa kanya. Lahat hindi pwede sa kanya. Yung ba pagtutunton? O nagkamali ka sa sinabi mo? O hindi ka nagkamali sa sinabi mo, pinabawi lang yun ng Malacanang. Tanong ko lang. Yung problema. Oh, ano ang himala? Ba't bigla mong tinigil? Meron na pala mga itinuturo yung ebidensya. Mabuti sana, Jen, kung itinigil mo ng ilang araw, ilang linggo, isang buwan. Pero yung halos isang taon, walang investigasyon, it's a Almost. miracle. Isang taon talaga. Hanggang ngayon, di may schedule. At hindi lang isang taon, ha? Hindi lang isang taon. 4 months na sila ngayon kay dito mula kay wala si Ping. Ha? Mag-impeachment pa, August, September, October, November. Baka January na mag-imbestiga. Baka magdadalawang taon, ayaw nila imbestiga ng Blue Ribbon. Yan po yung mga yan. Ganyang katitindi ang mga yan. Tapos iimbestiga mo yung nakalipas. Na kung 2019, mga Duterte nakalipas, iimbestigahan mo. Wala ka sa katinuan. Ang kala sa katinuan, iimbestigahan mo yung kasalukuyan. Almost 10 months. Oo. Milagro. Eh, Mukhang may ano yun? nagkaroon ho ng milagro talaga. Mukhang nakainom ng pilduras. Ano, Pildoras? Pilduras. Baka may nainom na pampalimot, kaya gano'n. Di ba kasi dalawang bagay. Mabuti na ako Nelson, ha? Mas mabuti na yung ako'y naka-wheelchair sa ospital kaysa ako'y nagkaroon ng amnesia. Ay naman. Di ba? Oo. Ay, Ang akin lang sana ay gustong mangyari sa hinaharap. Huwag sana niyang naranasin na Yun. ma-hospital siya. yun. Aabangan namin magka-wheelchair ka. Aabangan namin. Kukutsain ka namin. Ng tagus-tagus sa puso. Kasi pag Hindi, biro lang yun. kasi isa kay sa wheelchair, dapat tumanggi siya, no? Baka kasi pagtawa. Ito, ang sinasabi natin na factual tayo. Naman. Factual. Wag nating isipin. Wag alisin mo na sa isip natin. Kahit sino. Na yung dinala sa ospital ay si Senador Marcoleta. Sige, sabihin natin hindi siya. Ay paano kung nilagay din sa sa wheelchair yun? Mali ba yun? Hindi, tama. Ay, yun talaga ang protocol eh. Yun ang protocol. Tsaka, Diba? magagalit talaga yung Oo. pag-waiver ka. At saka ito, Okay, maraming salamat dito. Talagang binunyag ang baho dito ni Pinky. Marami kaming hawak ng resibo, lalo na 25, sa lahat ng kamalian nyo. Hindi lang si Pinky. Tandaan nyo yan. Hindi kami nakakalimot. Huwag nyo kaming gawing eng-eng. Na tulad ng panahon nyo dati na niloloko nyo tao. Hindi, modern times na ngayon. Ang tao ngayon matatalino na. Hindi nakakalimot ang tao ngayon. Tandaan nyo yan. Marami ng problema dahil sa inyo sa kurakot, pero ang tao ngayon aware na. No? Okay, maraming salamat. Punong-puno ng karunungan at kaalaman ng komentaryong ito. At isang makabuluhan talakay naman ang akin natin sa inyo. Maraming matututunan. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.